Samantala, sa kabila ng hiling ni Pangulong Noynoy Aquino sa Kongreso na ipasa ang Bangsamoro Basic Law o BBL, patuloy na nakakaapekto ang pagkamatay ng SAF 44 sa tsansa ng BBL na makapasa sa Senado at Kamara. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Giit pa rin ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, chairman ng ad hoc committee na tumatalakay sa BBL, dapat isuko ng MILF ang sinumang kagrupo nito na sangkot sa Mamasapano encounter. Pero hindi raw ito gagawin ng MILF. Sabi ni MILF Chief Negotiator Mohaguer Iqbal, hindi simpleng usapin ang pagsuko ng kanilang mga tauhan, lalo pat may mga pinirmahan silang ceasefire agreement sa gobyerno noong 1997 na nakasaad na kung may pagdabag, ang kanya-kanyang panels ang bahalang magdisiplina o magparusa sa kanilang mga tauhan. Hindi raw nakalagay sa ceasefire agreement ang pagsusuko ng mga tauhan. At kung gagawin nila ito, prinsipyo ang nakataya. Bukod sa mahirap daw ito ipaliwanag sa mga miyembro nila, pinanindigan nilang engkwentro ang nangyari. That they likewise cooperate in achieving justice by surrendering their men to the Department of Justice, to the police and the NBI. We will not, because masisira kami pag sinurrender namin. But in terms of principle, it will be very difficult for us. We will lose our face and we will lose our legitimacy. Paglilinaw naman ni Rodriguez, dadaan naman ang mga sangkot na MILF sa legal process at irerespeto ang kanilang karapatan. Katwiran naman ni Iqbal, maari naman daw litisin ang kaso sa Sharia Court. Para naman kay Senador Bongbong Marcos na chairman ng Committee on Local Government, wala namang kondisyon para sa muling pagtalakay at pagpasa ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Pero magandang pagpapakita raw ito ng sensibilidad sa panig ng MILF. But those are not conditions. Those are part of the peace process. Yung disarmament is an integral part of the peace process. Bukod dito, may ilang detalye sa BBL na kinakwestiyon ng mga mambabatas. Kabilang dito ang pagkakaroon ng Bangsamoro ng sariling electoral, auditing, civil service at human rights office. Mga probisyong dadaan daw sa butas ng karayong bago maaprubahan. The proposed bill would create a Bangsamoro Commission on Audit. Now, that cannot be done because there's only one Commission on Audit of the Philippines, and it is an independent commission established by the Constitution. The subsidiary bodies will help the Bangsamoro government exercise good governance. Yung mga units na ito, especially COA, tutulong yan sa audit. Ilan pa sa puntong pirming nakukwestiyon ngayon sa BBL ay ang pagbibigay daw sa Bangsamoro ng karapatang disiplinahin ang sarili nilang opisyal na dapat ay kapangyarihan ng ombudsman. Mainit na usapin din ang Bangsamoro Police Force. Because under the bill, the Chief Minister of the Bangsamoro has complete operational control and supervision over the police forces. That cannot be done. It should be in the hierarchy. It should be the Chief PNP and then through the commands. Yung police din natin ngayon, yung magpupulis doon. Nakada nila yung Bangsamoro, Islamic Armed Forces, magiging police. Hindi naman mga karamihan dyan, hindi college graduate. Kung merong pinagkakasundo ang issue sina Rodriguez, Iqbal at Bacani, ito ay ang pangangailangan ng Bangsamoro ng karagdagang pondo para daw makabawi ang mga lugar doon na matagal na umanong napabayaan. Pero giit ng government panel, hindi totoo na may 75 billion pesos na grant na ibibigay sa Bangsamoro. 17 billion lang daw sa loob ng 6 na taon ang pondong ilalaan. Bukod pa ito sa internal revenue allotment nila. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.